Yun, hi mga master at welcome sa ating YouTube channel. At bago tayo magsimula, syempre, congratulations muna kay Fiscal EJ, no? Panalo si Fiscal EJ in favor of Fiscal EJ 3-0 po. No? Congratulations kay Fiscal EJ. At syempre, congratulations din kay Atty. Libayan, no? Sa naging debate nila, syempre, walang magbabago, attorney. Kabatas pa rin, no? At syempre, maraming salamat din pala kala ah, Attorney Claire tsaka kay Sir Rod at sa bumubuo ng DZXL 558 is maraming salamat din po, no, sa ginawa niyong pagpapahiram ng inyong istasyon para sa ginanap na debate na nila Attorney Libayan at ni Fiscal EJ, no, about sa age of sexual consent at saka sa mga hurado po, no, na nandoon is maraming salamat din po sa inyo. At yun mga master, bago tayo simula, congratulations din sa mga ano, no, sa mga ampalayagang. Yung mga ampalayagang ngayon, nagdidiwang sila. Siyempre, ganoon talaga, di ba? May nananalo, may natatalo. Ganyan talaga, debate yan, no? Pero, hindi naman yan Supreme Court decision, di ba? In Fiscal EJ, di ba? Pero hindi yun Supreme Court decision. Standing pa rin natin is 18, di ba? 18 ang age of sexual consent. Naniniwala pa rin ako kay Atty. Libayan. Siyempre, kabatas pa rin, walang magbabago dyan. Diba? 18 ang age of sexual consent, no? At ito mga master, dito muna tayo sa, balik tanaw lang tayo dito sa video ni Atty. Libayan about dito sa binarumbado ang age of sexual consent, no? Ito kasi sa video na to ni Atty. Libayan, dito mas tumibay yung paniniwala ko na ang age of sexual consent is 18, not 16, di ba? At ito, pakinggan natin si Atty. Libayan, pero bago tayo magsimula, syempre, shoutout sa inyong lahat. Yun, simulan na natin to. Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, medyo seryosong usapan ito. Bakit? Kasi nga maraming nagpo-promote na mga content creators, mga vloggers dito sa social media ng wrong information in relation to age of sexual consent. Mga kabatas natin, papaliwanag ko kayo sa inyo ang history kung bakit naging content ko noon yung age of sexual consent. Ang nangyari kasi dyan, merong video, I think it's Vice, no? Vice Media. Yung malaking correct me if I'm wrong, matagal na rin kasi. So hindi yung Vice, hindi ko lang alam kung ito yung pinapatukuyan ni Atty. Libayan, pero mamaya pupuntahan natin to, no? Ito din, itong na to. Matagal na tong video na to ni Atty. Libayan is almost na to, mag-almost 3 years na, no? Pero ito, yung mga nagtatanong dito, yung na to, yung sex dito? maximum age ng relationship. Ano sa Asian tingin mo yung Boss Asia ba to? Ayan. Boss Asia siya, no? Di ko alam kung ito yung pinatutukoyan ni Atty. Libayan. Balik tayo kay Atty. Libayan. Mamaya, pupuntahan naman natin yan mamaya. No? Pero dito muna kay Atty. Libayan. I'm just remembering all this from memory. Meron kasing nangyari dyan na may nag-interview doon sa mga Pilipino sa kalye na galing sa Vice News yata, Vice Media, no? Tapos ang sinabi doon, tinanong sila, no? Alam mo ba kung ano ang age? English yun kasi Vice pero itatagalog ko na lang. At syempre hindi to verbatim. Tinatanong yung mga tao. Iba pala yung sinasabi ni Atty. Libayan. Iba yun. Kasi dito puro Tagalog sa Pilipinas. Alam nyo ba kung ano ang age of sexual consent sa Pilipinas? No? Ngayon, ang sagot ng mga tao, iba-iba. May 18, may 16, bla 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 bla. Pero parang karamihan naman 18. Tapos nagugulat sila, mga kabatas natin, kapag sinasabi nung reporter na 12 years old. Diba? Napanood ko yung video na yun. And that is very detrimental to the Philippines. Why, mga kabatas natin? Because that is pedophilia. Okay?
Yung pakikipagtalik sa mga batang ganon, that is pedophilia. Tapos, mga kabatas natin, tinignan ko nga, no, may mga articles na sinasabi, pero parang isa lang naman, na ang age of sexual consent ay 12. Ito, bago pa lumabas yung pronouncement ni Duterte na 16 ang age of sexual consent. Okay? Ay, sorry, mali. Na 16, pero ganun kasi nakalagay sa article which is wrong. Doon sa Philippine News, di ba? Kaya ang ano talaga nito ni Libayan is ang age of sexual consent is 18, not 16. Agency. Ang nakalagay kasi doon sa article na yon, may pinirmahang batas daw si President Duterte na from 12 years old ni-raise yung age of sexual consent to 16 years old. When in fact, pag binasa mo sa batas, doon sa text ng batas na yon, ang nakalagay doon, ni-raise ang age ng anong kaso yun? Nandito lang ano yun? Ano yun mga kabatas natin? Sa sobrang umabante yung isip ko, nawala na yon. Statutory rape. Inintay lang natin sa Atty. Libayan na magsabi. No? Yung kasi yung ni-raise doon Kasi di ba dati ang statutory rape is 12 years old. Di ba? Under 12 years old. Ngayon, inakyat sa 16. Di ba? Inakyat sa 16. Yun. Dati 12 years old. Ngayon, inakyat sa 16. Yung statutory rape. Statutory rape. Okay? Pero, syempre, kapag ikaw ay PDF file protector, sasabihin mo, 12 years old pwedeng magbigay ng consent. 16 years old pwedeng magbigay ng consent. Pero, mga kabatas natin, ang pinag-uusapan kasi dito ay age of sexual consent. And I will say again and again na ang age of sexual consent at meron tayong feature na anong tawag dyan? Desisyon ng Supreme Court. Hindi ko mahanap kasi nga kagagaling ko sa labas. Late nga ako naglabas ngayon Kasi yun, may mga kausap pa ako. Hindi ko nahanap yung citation na yon. Pero sinabi ng Supreme Court doon na ang isang tao nga kapag nagbibigay ng consent sa civil aspect ng kanyang buhay, kailangan 18. Paano pa kaya ang sexual consent kung saan mas detrimental ito o mas crucial ito doon sa pagkatao ng mamamayan? O yun na nga mga master. Kaya nga pag-isipan yung mabuti. No? Sa mga syempre yung mga tulpo natin 16 sila, 'di ba? Kasi yun yung talagang nila Yung mga ampalayagang 16, syempre. Diba? Pero pag-isipan nyo mabuti. Pag-isipan nyo lang mabuti, diba? What kind of ironic yan, diba? Yung ganyan. Isipin mo, pag kukuha ka ng lisensya, kailangan 18. Diba? Maraming bagay na dapat 18 years old. Pero pagdating sa sexual, kailangan 16, pwede na. Diba? Pwede na yung 16. Diba? Pag-isipan nyo. Diba? Yun ang sinabi. So, it's easy sana to conclude without the people who lie all the time, no? It's very easy to conclude na ang age of sexual consent ay 18. 18 talaga. Pero, mga kabatas natin, syempre, for every rule, there is an exemption. What is the rule? The rule is 18. Pwede ka nang magbigay ng consent. Kaya lang, with every rule, there are exemptions. Ano yung exemptions na yan, mga kabatas natin? Pag minor de edad, tapos 3 years gap, di ba? Na-discuss na nila yon. No, pag 16, ganyan, 3 years gap, pwede. Pwede. Kapag hindi ganong kalaki, yung gap sa kanila, hindi makakasuhan. Pwedeng valid yung consent na binigay niya. Pero mga kabatas natin, that is an
Exemption. Exemption lang yun. Di ba? Ito si hindi ko lang, the relaxation response, sabi niya. The Supreme Court elaborated on that in the case People of the Philippines versus Udang. GR number 210161, January 10, 2018. Yan. No, hindi ko kabisa. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, sa numbers may problema talaga ako. At saka hindi ako nakakapag-memorize masyado ng citations. So, sobrang dami ng mga minememorize ko, hindi ko masyadong minememorize yun. Yung mga principles, yung mga minememorize ko. Pero, ito mga kabatas natin, no? Sabi ni Kamatis Analysis, this is also correct. The assumption is that adult will always have influence over a minor. Tama. Kaya nga, mga kabatas natin, yung mga nakikipagtalik sa mga minor de edad, nakakasuhan. Mm-hmm. Yun nga kasi yung problema, di ba? Mayari, naipagtalik ka sa 16 years old. Di ba may mga nakakasuhan dyan? Di ba? Anong safe? 18. Di ba? Tapos, patutunayan na lang nila na hindi nila inimpluwensahan yung minor. Patutunayan na lang nila na nandudoon sila sa exemptions. Paano pag hindi nakapasa? Di ba? Paano pag hindi ko maintindihan yung mga paano pag di napatunayan? Edi kulong ka. Taong nagmi-mislead at may mga naniniwala pa rin sa kanila. Ito, siguro isang magandang example, Ito, bawal ba pumatay? Bawal ba pumatay? Bawal, di ba? Very simple. Ngayon, mga kabatas natin, bakit itong si Mang Kanor, pumatay siya? Nakalaya naman siya. Absuelto naman siya. Bakit? Nandun siya sa exemption eh. Ano yung exemption niya? Yung exemption niya kasi, nakapatay siya dahil sa self-defense. Diba? Diba? Nakapatay siya dahil sa self-defense. Pero dahil nakalaya si Mang Kanor nung pumatay siya. Pwede mo na bang sabihin na, ay hindi bawal pumatay kasi may taong nakalaya dahil, ay kahit pumatay siya. Ganon din. Ganon din sa pakikipagtalik sa minor de edad. Bakit sasabihin mo ba na okay na makipagtalik sa minor de edad? Dahil nakakapagbigay siya ng consent? Samantalang yun ang exemption? So pag tinanong ka, anong age of sexual consent? 16. Sige, 16 na pala yun, makikipagtalik ako sa kanya. Tapos pag kinasuhan ka, tapos hindi ka kasali sa exemptions, ano mangyayari sa'yo? Kulong. Di ba? Kaya ang standing na itong nilibayan is 18. Kasi yung 16 nakakasuhan pa rin eh. Di ba? Makakasuhan ka pa rin eh. Paano nga kung hindi ka kasali sa exemption? O ano mangyayari sa'yo? Iyak ka na lang. Pero yun na nga, tapos na yung debate, no? Panalo na sa Fiscal EJ. In favor in Fiscal EJ. Pero hindi naman nga Supreme Court decision yun. Hindi naman Supreme Court decision yun. Kasi, di ba, kung totoong talagang talo si Atty. Libayan, pwede siyang appeal. Pwede siyang mag-appeal sa decision. Pero hindi ganun eh. Diba? In favor in Fiscal EJ, panalo si Fiscal EJ. Pero, tingnan nyo mabuti. Pag naipagtali ka sa 16 years old, pwede ka makasuhan. Diba? Isipin nyo yan. Kulong ka. Diba? Kulong ka. Ganon din sa pagpatay. Nakapatay ka. Kasi nakita mo si Mang Kanor nakalaya nga eh. Diba? Nakalaya si Mang Kanor eh. Tapos mamaya, ganun pala yun. Kasi self-defense sa kanya. Akala ko kasi okay na eh. Kasi naman si Mang Kanor, dumeds ng tao. Hindi naman siya nakulong. Diba? Ganon pa mag-isip yung mga taong yan. Ang problema kasi dito mga kabatas natin, kung bakit din ako sobrang naalarma nung sinabi nilang pwede ka makipagtalik sa minor de edad dito sa Pilipinas, lalong-lalo na nung sinabas nila na 12
years old, ang age of consent dito mga kabatas natin, nag-i-invite yan ng mga pedophiles. Diba? Kasi dati kasi 12, diba? 12 ang age of sexual consent, no? Tapos tinaas sa 16, na sinasabi dun sa diba? Age of sexual consent daw, ganun. Pero sabi na Tony Libayan, diba? Mali yung na yun, ng news na yun. Pero kung babasahin mo naman talaga sa batas, is statutory rape ang itinaas sa 16. Diba? Tapos marami pa nagpapakalat na ganun nga, na ang age of sexual consent is 12. Kasi yun daw yung nakalagay sa batas. Pero mamaya pupuntahan naman natin yun. Yung video nga ni Atty. Libayan about doon sa yun na nga, yung panahon na yun na ang pagkakaalam nila, ang age of sexual consent is 12. Diba? Mamaya pupuntahan naman natin yun. Pero yun na nga. Kawawa. Diba? Parang hinikayat niya yung mga tao na kahit 16, okay lang yan. Di ka maano kasi may may consent naman eh. Oh, pero bakit nakakasuhan? Di ba? Kasi nga may mga exemption. Eh paano kung di ka pasok sa exemption? Eh di patay ka. Kulong ka. Nag-i-invite yan ng mga pedophiles. Pupunta tuloy yung mga tao dito. Pag pumunta yung mga tao dito, alam nating maraming mahihirap nating kababayan ang kakapit sa patalim. Up to the extent na ibebenta yung sarili nilang anak o kadugo. Tingnan nyo yan. Di ba? Pwede mangyari yan. Kaya nga hindi maganda yung 16. Kaya ang standing ni Atty. Libayan is 18. Kita ko 18 Kasi yun talaga din yung paniniwala ko nung una pa lang. Bago ko pa makilala si Atty. Libayan, 18 na talaga yung paniniwala ko. And I personally handled cases like those. Nakakalungkot. Nakakalungkot mga kabatas natin. Kawawa yung bata. May mga parokyano na foreigner. Ngayon, itong mga foreigner, dahil iniisip nila, okay lang naman minor de edad Sabi nga, age of sexual consent, ganto-ganto Pumayag naman yung minor de edad, pumayag pa nga yung magulang Ngayon, kapag nasira mo na yung buhay ng bata, dahil doon sa prinopromote mo na ito, pwede na to, isipin mo, magulang mismo, yung minor de edad mismo, pumayag. Kasi nga, age of sexual consent, sabi nyo, di ba? Kahit makulong na, dahil sa inyo, mga sinungaling na tao, kahit nakulong na yung tao na nakipagtalik doon sa minor de edad, sa tingin nyo ba maayos pa rin yung buhay nung bata na na-exploit dahil sa mga kasinungalingan nyo? Di ba? Hindi ba ganda? Kahit mga kabatas natin, mga tao, mga babae na nagagahasa lang hindi sila minor de edad. Nasisira ang buhay. Parang awa nyo na, dito naman sana wag kayong magsinungaling kasi the repercussions are real. Ang daming tatanga-tanga dito sa Pilipinas, paano pag naniwala sa inyo? O sige, kung mali ako, hindi naman ako abogado, ganun ang sasabihin nyo, di ba? Pero paano yung mga taong naniniwala sa inyo? At inisip nila, sinabi nga ng taong ito, sinabi nito na ganito yun. Tapos may tao na nag-testing. O sabihin na natin, nag-testing siya, nakulong. Tatanga-tanga siya yun na lang ang sasabihin mo. Naniniwala siya sa akin, hindi ako abogado. Yun na lang ang sasabihin mo. Alam nyo kasi, this topic, it's more than pride. Tama. This topic about the law, it's more than Rapi Tulfo in action. Tama.
Tama. The truth is more than Raffy Tulfo in action because it has a lot of repercussions. Mm. Yung pagsisinungaling nyo dyan, kasama ng inyong mga followers, ang daming tao na mabibiktima dyan. Iniisip nyo lang pera? Iniisip nyo lang binabayaran kayo? Iniisip nyo lang makukontra ko si Attorney Libayan? Iisipin ng mga tao, mas magaling ako kay Attorney Libayan kahit hindi ako abogado? Wala akong problema, mas magaling ka na. Pero parang awa mo na yung mga ganto. Kung saan maraming tao ang umaabuso, palampasin mo na. Narinig nyo ba yun? Di ba? Kaya nga isipang mabuti kung ano ba talaga Di ba? Alam natin, naging favor kay kay Fiscal EJ yung resulta. Di ba? 16. Kasi yung pinag-ano nila, age of sexual consent is 16. Pero tingnan nyo mabuti. Kung maganda ba ang 16? Di ba? Kung maganda ba ang 16? Kasi yung 16, unang-una, hindi pa nga pwedeng kumuha ng kung ano-ano yan, di ba? Ng mga legal. Kasi nga, dapat, sa under pa ng magulang yan. Tapos, pagdating sa sex, okay lang. Di ba? Pag-isipan nyo mabuti. Palampasin mo na, parang awa mo na. Alam ko wala kang puso. Wala naman tayong problema dun Pero sana, wag mo nang idamay yung ibang tao. I witnessed it personally. Kaya nung nakita ko yun, na gano'n ang ginagawa nila, nagalit ako. I deal with those cases. Makita mo yung bata. Makita mo yung mga minor de edad. Nagbigay ng consent na abuso. Kaya nga yung example ko sa inyo yung kay Brooke Shields, di ba? Ang tanong niya, bakit ako pinayagan ng magulang ko na gumawa ng ganun? Minor de edad siya noon. Naghuhubad na siya. Anyway, mga kabatas natin, elaborate siguro. Si Caillou, maayos naman yung mga niya, yung mga... Ang problema kasi mga kabatas natin, kung madami sila, saka yung mga... Alam nyo naman maraming tatanga-tangang Pilipino. Kung sino yung madami, tapos syempre sila yung sumusuporta kay Raffy Tulfo. Hindi naman na kasi tinitignan ng ibang tao kung tama yung sinasabi mo. Ang tinitignan lang nila, sino ba yung sinusuportahan mo? Mga ganun. Diba? Naisip nyo ba yun na yung mga taong maniniwala sa inyo tapos sasabihin nila, anak, may foreigner doon. Gusto ng sariwa. Maganda. Ilang taong ka na? 16? O, bigay mo na. Pwede na yan. Bigay mo na yung consent mo doon sa foreigner. Sabihin nung pedophile yun Ang pangit ng itsura niya. Hindi. Pera din yan. Diba? Gutom na tayo. Tignan mo yung kapatid mo. Ang payat-payat na. Okay lang yan. Yun na. Gusto niya virgin. Nangyayari yun. Nangyayari talaga. Mukhang hanggang dito na lang muna tayo. Di pa tayo dun sa isang video ni Atty. Libayan. Pero yun na nga, di ba? Pakinggan nyo mabuti itong video ni Atty. Libayan. No? Sa gusto man panoorin to, title nito ay Binarumbado ang Age of Sexual Consent. No? Talaga namang pangit kasi, di ba? 16 ang age of sexual consent. Yan na nga, yung favor nila in Fiscal EJ. Pero, pag-isipang mabuti. Kawawa. Diba? Kasi, mapapanood, makikita, diba, na ang age daw ng sexual consent is 16. Diba? Hindi talaga maganda. Kaya ako, standing ko pa rin 18. Diba? Sabagay, wala namang panalo-talo dun sa naging debate na yun, no?
in favor in fiscal EJ is, 'di ba, 3-0 in favor in fiscal EJ, but hindi naman Supreme Court decision 'yon, 'di ba? Pero 'yun na nga. Tignan niyo mabuti kung maganda ba ang 16. 'Yun yung tignan niyo kung maganda ba ang 16. Kasi maraming kawawa. 'Di ba? Ayun, punta tayo sa isang video ni Atty. Libayan, no, na kung saan yung mga Pinoy tinanong dito about sa age of sexual consent sa Pilipinas. Ito ay nung ano pa, medyo matagal na tong video na to, no. Ano bang year to? Paano ba to? Hindi ko alam eh. Ayun, ito. Ito ay nung September 7, 2020 pa, no. Almost magti 3 years. 3 years na pala, no. 3 years na tong video na to ni Atty. Libayan, na kung saan merong isang grupo na nagtatanong sa mga Pilipino, no, na kung ano ang age of sexual consent dito sa Pilipinas. Ang daming sumasagot ng 18, meron pang 18 above eh, 'di ba? Pero ito, panoorin na lang natin, no, at merong mga citation dito si Atty. Libayan na galing ng Supreme Court, no. So ayun, tuloy na natin 'to. Panoorin natin si Atty. Libayan. Ano sa tingin mo yung minimum age ng consent para consensual yung sexual relationship ng isang tao na hindi siya mako-consider na rape? Yung group pala na to, mga master, na ito, Asian Boss to, Asian Boss. 18. 20 po. 18 or 20? Pagkatapos magkasal mga... Tignan nyo yung mga sagot nila, Tignan nyo yung mga sagot nila. Diba? Isang tao. tao. Yung tanong dito, age of sexual consent, ano yung legal age? Pagdating sa age of sexual consent. Hindi siya mako-consider na rape. 18. 20. Iba din kasi yung rape. Pero sige, papaliwanag naman ni Atty. Libayan yan. Pero iba, magkakaiba kasi yan. Yung statutory rape, yung rape, tsaka yung age of sexual consent. Iba-iba yan eh. 18 or 20? Pagkatapos magkasal mga 25 or 20. Alam niyo po ba na 12 ang age of consent dito sa atin? Nakita nyo? It's so misleading. Mas tama pa nga yung mga sagot nito, in my opinion, no? I'll explain later. Mas tama pa nga yung mga sagot ng mga ito kaysa yung nag-i-interview. So this is really misinformation, no? Angat ang may tamang kaalaman. Sa tingin ko yun ang gagawin na nating slogan, no, dito sa ating maganda yun ibalik, attorney, no? Angat ang may kaalaman. batas natin. Angat ang may tamang kaalaman. Angat Kasi ang may tamang kaalaman. maganda talaga na hindi lang na may kaalaman ka. Ano ba yung ngayon? Lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Pero dito, angat ang may kaalaman. Pwede rin. Kundi dapat tama rin yung kaalaman mo. Sana, no, kapag tayo ay mag-argue o magbibigay ng mga impormasyon tungkol sa batas, magbigay tayo ng citations. Sabihin natin bakit ganun yun. Huwag yung basta na lang tayo magbanggit ng magbanggit kasi yun ang nag-google natin. Pag tinitignan nyo naman yung mga ginugol nyo, may citations ba sila? Wala silang citations. Diba? Ang pag-aaral ng batas, importante, no, na ito ay grounded. Siyempre, sa batas pa rin. Kasi batas nga yung inaaral natin eh. No? Without valid citations, diba, medyo alanganin. Panoorin pa ho natin. Nagulat ba kayo? Nagulat po ba kayo? Opo, hindi mo na, akala ko 18 or 20, gano'n. Hindi po namin expect na 12. Wait. Ito bago pa pirmahan ni Pangulong Duterte yung 16 na sinasabi sa age of sexual consent daw 16. Bago pa yon, no? Ito pa, 12 pa to, ng panahon na to. Hindi mo dapat i-expect na 12 kasi hindi naman talaga 12 eh. Tama, hindi naman talaga 12. Ito, pauna, no? Yung mga tao na below 18 years old, hindi po makakapasok sa isang valid contract. Tama. No? Sabi sa batas natin, pag pumasok sila sa isang valid contract, no, it is voidable. It is only up to the extent na nag-benefit sila. Tama. Diba? Pero kapag ganito, sa tingin nyo, hindi ba mas matindi na sa kontrata nga, which is civil in nature lang, 18 years old, tapos ito, which is, diba, which involves the person, yung tao mismo, no, yung pagkakaroon ng sexual intercourse,
12 lang, di ba? I think common sense will dictate na hindi talaga 12 yan. Although, Kaya, 'di ba, ito bago pa, 'di ba? Bago pa talagang pumutok talaga yung batas natin nitong panahon na 'to, 'di ba? Sisimula pa lang si Atty. Libayan nito. Medyo matagal na rin, no, na nagba-vlog si Atty. Libayan. Pero hindi pa talaga putok na putok yung batas natin. Pero tingnan nyo, ang standing na ni Atty. Libayan, 'di ba? Ito 12 pa 'to, Pero, 'di ba? Itong taon na 'to, 18 na si Atty. Libayan. At yung panahon na yan, 18 din talaga ang paniniwala ko. 'Di ba? Na legal base talaga. Dating sa mga ganyan is 18. Kasi nga pwede kang makasuhan. Hindi ko alam yung mga kaso na pwedeng ikaso, pero ang pagkakaalam ko, pag below 18, 'di ba? Pwede kang makasuhan. Lalo kung ikaw is, 'di ba? Medyo may edad na. kahit mali-mali nga, in my opinion, no, mali-mali yung nakalabas dun sa front page ng Google. 12? Papa, 12. Hindi ko pa ano. 12? Ano ba yan? Nasa natin? Bakit 12? Nagulat lang ako 12 kasi di ba alam ko conservative tayo. Nakakagulat. Di ba maayos na question yun eh. Nasa batas natin ba yan? Bakit hindi nila sinight kung yung batas na sinasabi na 12 ang sexual consent? Ang alam ko lang, bilang isang abogado, 12 kapag statutory rape. Yun. Pero hindi 12, no, ang pagbibigay ng sexual consent. Walang nakalagay sa batas doon. In-imply lang ng kahit sino na hindi ko alam kung sino nga. Diba? Tuloy. Ito rin kasi ang problema, no. Pag sinearch mo sa Google, no, kaya nga sinabi ni Atty. Libayan talagang ako talaga nung umpisa pa lang bago mag-debate. Matagal pa yung debate, no, pero talagang makikita mo 16. Kahit saan mo, tignan mo sa Google, ang nakalagay ang age of sexual consent is 16. Talagang puro 16, puro 16. Wala kang mababasa. Depende na lang kung makikita mo yung video ni Atty. Libayan, 'di ba? Na ano kang 18. Pero kung titignan mo, halos lahat 16 talaga, no? Ngayon sa panahon ngayon, puro ganun 16. Kaya, 'di ba? Pag-isipan lang mabuti kung okay ba yung 16 kaysa 18, 'di ba? Natin. Kasi parang ano na rin yun eh, parang child abuse na rin yun para sa akin. Tama. Kasi 12 eh. Di ba? Child abuse. Mas magaling pa to. Child abuse. Tama. Child abuse yun. Bakit? Consent. Di ba? Pag ikaw ay nakikipagtalik ng walang consent o sa isang tao na hindi nakakapagbigay ng consent, in layman's term, rape yun. Rape yun. Diba? Titignan natin mamaya yung citation natin tulad ng sinabi ko. Alam nyo ang hindi maganda doon sa pinapakalat na maling impormasyon na ang age of giving consent ay 12, no? Nag-i-encourage tayo ng pedophilia. Pedophilia ho yun. Pakikipag-sex sa mga bata. Tapos, yung mga bata rin, binibigyan natin sila ng impression na pwede na silang makipagtalik kapag sila ay 12 years old and above. O ito panahon pa na ito, di ba? 12 years old pa. Ngayon, 16. Kaya nga pag-isipang mabuti. Isipang mabuti. Kasi hindi talaga maganda. Kailangan 18. Kaya ako standing ko pa rin 18 yan. Naniniwala pa rin ako kay Atty. Libayan. At naniniwala talaga ako kay Atty. Libayan. 18 ang age of sexual consent. Kasi doon, legal, lahat. Pwede kang pumasok sa kontrata, pwede kang kumuha ng lisensya, pwede kang kumuha sa bangko ng iyong bank account na hindi nadadaan, di ba? Sa mga magulang mo. Kasi nga, nasa tamang edad ka na. Pag-isipang mabuti. Okay? Imagine that, no? 12 years old, anong ginagawa ko nung 12 years old ako? Hindi pa nga ako nag-iisip mag-boyfriend. Tapos sasabihin sa akin nung reporter na pwede na ako makipagtalik kasi nakakapagbigay na ako ng consent. Siguro yung 12 ako, girlfriend na. girlfriend na, pero girlfriend lang naman, diba? Tapos puro Dota, yun, number 1, Dota. Para makipagtalik sa ibang tao, how damaging is that?
Tama. Di ba? How damaging is that? Kung nasa 18 above, maano pa. Kung 12, sobrang minor pa talaga. Tama. So, sa tingin mo, ano ang dapat na age of consent? Dapat yung legal age kasi which is 18 para at least sa ganung edaran doon sa sa ganung level may alam na yung taong yun kung ano yung ginagawa niya talaga, kung ano yung tama at mali. Siguro 20s po talaga. Di ba matalino yung mga resource persons nila? Ganda ng sagot, di ba? Iyan talaga ang magandang klaruhin, no? Yung pagdating niya sa age of sexual consent. Kasi hindi nagsasalita yung Supreme Court. Sa panahon ngayon, no? Magandang maklaro yan. Kasi, isipin mo, in legal basis, di ba? Kailangan 18 ka. Di ba? Di ba may mga movie pa nga ganon? Yung hinihintay yung oras na tawag na ito, yung para mag-18. Yung mga movie ganon eh, di ba? Hinihintay yung mag-18. Tapos pag mag-18 na, palakpakan na. Pero di ba? Isipan mo mabuti. Kasi yung 16 nga, wala eh, kawawa. Yung mga nagtanong, they are very logical. Hindi naman natin kailangan actually na pumasok pa sa batas para alamin yan eh. Kasi alam na natin, 18 yan, no? Flat 18. Hard 18. Sabi nga ni Boss Nico, no? Doon tayo dapat. 18. Hindi ho 12. Wala akong sinabi sa batas na 12. Ewan ko sino nag-iimbento ng 12 na yan. And 12, statutory rape nakalagay sa definition yan. Pero, that's not the age of giving sexual consent. 20s or 30s po. Kasi nandun big time to. 30s pa. Magiging mature na po yung person. Big time, hanggang 30. Dahil may anak na ako. Pero 30s, medyo hindi rin ako approve doon. Kasi pag 30s ka na, medyo mahirap na magbuntis yung mga babae, no? Kasi nga, medyo, yun, alam mo na, kung gusto mo magkaanak ng mas marami, tapos mag-uumpisa kang magkaroon ng consent, no? Sexual consent, pag 30 ka, kung gusto mo magkaanak ng 4, so 40 ka na. Kasi kung family planning, sabi nila every 3 years eh. So 369, 39 ka na, magka-40 ka na. Sabi nung doktor namin, kasi gusto nga namin magkaanak pa ng isa, kapag 40 ka na, yung pregnancy mo medyo risky na daw. No? Kasi hindi ka na bata. So 30 medyo, di ba? 18 pa din. 18 years old. Kung lalo na kung babae siguro, mga 21 dapat pag babae. Approve yan, approve. Di ba karamihan sa ating mga Pilipino? 18. Kahit nga si Rapi Tulfo. Kahit nga si Idol eh, di ba? Pero maganda talaga matalakay yan sa Senado. Yung age of sexual consent na yan. Para magsalita yung Supreme Court para malinaw. Di ba? Kasi yung 16 talagang negative yung 16. Pero yun na nga, yun ang lumabas sa resulta, di ba? In favor nga kay Fiscal EJ. 16. Age of sexual consent. Pero not, no? Niniwala pa rin ako kay Atty. Libayan. Ano tingin yung epekto nung ganun kababa yung age of consent sa atin na pwede na makipagtalik? Di ba? Binibigyan nyo ng impression yung tao na yun talaga ang age of ang edad para pwede ka na makipagtalik, na pwede ka na makapagbigay ng consent kahit alam nila yung tama, pero dahil sa tingin mo ikaw yung tama at mali yung kaalaman mo, medyo papaisip ka. Di ba? I'm sorry, I'm a little curious. Medyo, kasi maling impormasyon kasi eh. Papaliwanag ko mamaya. Meron tayong babasahing kaso. Yun. Para mapaliwanag natin lahat yan. Marami pa mga teenager na nagkakaroon po agad ng mga anak po. Sa tingin ko po yung social impact nito, yun nga po, teenage pregnancy. Saka po yung overpopulated na yung Philippines. Tapos, yung age of consent pa is 12. So, baka mas lalong maging overpopulated. Tapos, yun na, maraming crimes. Tapos, ang dami pang
yung paghihirap ng bansa dahil overpopulated. Gaano kayo kadalas makakita ng mga teenagers na nagkakaanak? Actually po, ngayon sa batch po namin, napakarami po na may anak na. Which is nakakagulat po kasi parang normal lang po sa kanila. Parang Kasi nga, pinapalabas ho natin na ang age of giving sexual consent is 12. 12. No? Nakita nyo yung news na lumabas, no? Pati yung interpretation nila doon sa ibibigay na batas, no? O yung sa pinapasahan na batas na binasa natin kanina, ang interpretation nila doon, ang age kasi ng giving sexual consent or 12 ay 12. Pero ang linagay niya naman doon ay pagpapataas lang ng statutory rape. Statutory rape. Yung rape as defined by the Revised Penal Code and its amendment. Mhm. Ano? Its amendments. Kasi na-amenda na yan eh, yung batas natin ng rape doon sa Revised Penal Code. No? Yun. Punta na ho tayo, no? Doon sa ito, pakinggan lang natin siya, parang medyo may punto siya. hindi po sila nababahala sa future nila, kung makakapagtapos pa po ba sila ng college or mabibigyan po nila ng magandang buhay yung anak nila na sobrang nakakabahala. Nico David, oh. Dito pala si Nico David. Ox pa dito si Nico eh, si Andy. Dito pala, oh. Nga natin yung comment. Nico David. Ito, oh. Ang ganda na itong topic na to. Wala nang sunod, ah. Pero nandito si Andy yung panahon na to. No? 3 years ago. Pero yun na nga, di ba? Isipin nyo yung 16. Kung ang 16 ng age of sexual consent, paano na lang, di ba? Kung nabuntis, paano na yung kinabukasan nila? Kasi nga, consent naman eh. May consent naman. Pero, di ba? Isipin nyo lang mabuti. Paano yung kinabukasan? Di ba? Pag nabuntis ka agad ng maaga. Wala po talaga. Kasi parang yung mga magulang pa po nila ay supportive sa mga nangyayaring ganito na hindi po dapat talaga na Yan, okay. Pero syempre pag pumasok naman na kunwari nabuntis na, no, meron ng ganon, I think the only way to go about it is to support naman kasi syempre ang kawawa dito yung bata, no, yung kawawa yung bata. Pero sana, no, yung lahat ng mga nanonood sa atin, let's start it from us. Ipaalam ho natin, no, na hindi ganyan talaga, no, yung 12 years old na yan. Isipin nyo 12 years old, no? Tapos sasabihin sa'yo, pwede ka nang makipag-sex, pwede ka nang magbigay permiso para makapag-sex sa isang tao. Ito, no? Ay, ito. Merong citation si Atty. Libay. No? This is a very good case, no? GR number 21016, People of the Philippines versus Benvenido Udang. Bakit to napaka-importante? Ginamit din ni Atty. Libayan to kanina sa debate nila ni Fiscal EJ. Kasi dito pinaliwanag ng Supreme Court, no, kung bakit hindi pwedeng magbigay ng sexual consent ang isang minor de edad. Yan na. Panoorin nyo mabuti to, no? Pero yun na nga, tapos na naman din to. In favor nga kay Fiscal EJ, 3-0. 3-0 in favor ng Fiscal EJ. Pero pag-isipan nyo mabuti. Pag-isipan nyo mabuti. Okay? Dito, no, ang nangyari dito sa kaso, para gagawin ko na lang medyo, yung facts niya, no, para brief lang, nangyari dito kasi, may final na kaso, yung rape, no, as defined by the Revised Penal Code. Ngayon, kasi nga tulad ng sinabi ko sa inyo, ang rape, no, pag kinuha mo kasi sa layman's term, it will cover sexual abuse or sexual assault. Kasi meron din tayong rape by sexual assault, no? Pwede rin 'yon. May rape din by sexual abuse, no? Ngayon dito, kinasuhan siya ng rape. Ngayon, yung rape, sabi, hindi papasok as defined by the Revised Penal Code. Kasi nga, sinabi niya, yun ang argument nung si Mr. Udang na may consent yung bata. Nagbigay siya ng consent. So hindi pwedeng rape kasi may consent eh. Tignan natin kung anong sinabi ng batas natin, ano. Tatalon tayo dun sa pinaka-importanteng provision dito.
Yan. Ito. Kasi, sa layman's term nga natin, di ba? Yung rape, no? Maluwag. No? If we speak of it in its layman's term, kino-cover niya. Pero pag papasok na tayo doon sa mga specifics nito, syempre, elements na ang titignan natin. Ito ang unang sinabi dito, no? Yan. Violation of Section 5B, Article 3 of the Republic Act 7610, ito yung child abuse law, and rape are separate and distinct crimes. Magkaiba sila. Petitioner was charged and convicted for violation of Section 5, Article 3 of the Republic Act 7610, not rape. The offense for which he was convicted is punished by special law, while rape is a felony under the revised penal code. Kuha nyo? No? Kasi yun ang sinasabi ko sa inyo. People use this interchangeably. No? Pero syempre, yung definition niya, iba na pag relate na natin sa batas. Alright? They have different elements. Yan. The two are separate and distinct crimes. Thus, petitioner can be held liable for violation of Section 5B, Article 3 of Republic Act 7610, despite a finding that he did not commit rape. Diba? So, tignan natin yung age of sexual consent, no? Importante na naman dito. Consent of the child is immaterial in criminal cases involving violation of Section 5, Article 3 of Republic Act 7610. No? Petitioner claims that AAA, ito yung minor, no? Claimed his kisses and touches and consented to have sexual intercourse with him. They engage in these acts out of mutual love and affection, but may the sweetheart theory be invoked in cases of child prostitution and other sexual abuse prosecuted under Section 5, Article 3 of Republic Act 7610. Yan ho, no? Ang laking no. No? I-relate natin ngayon doon sa mga kaso natin. Doon sa paano ba? Basta, no, pag nagbabanggit ako ng pangalan dito, hindi ko naman sinasabi na violate sila. According to the facts lang as they were presented publicly, no, yung public knowledge, yung kay Arnold Cravio at kay Sara Balabagan, no, ang sinasabi din nila doon, hindi pwede na makasuhan o wala siyang nagawang masama doon kasi nag-consent yung minor. Sabi niya no, di ba? Ito rin kay EJ at saka kay Bugoy, di ba? Sinabi rin dito no. Alamin natin kung bakit. The sweetheart theory applies in acts of lasciviousness and rape, felonies committed under or felonies committed against or without the consent of the victim. It operates on the theory that the sexual act was consensual. It requires proof that the accused and the victim were lovers and that she consented to the sexual crimes or sexual relations. So yun yung ano, no? Yun yung sa rape as defined by the revised penal code. No, for purposes of sexual intercourse and lascivious conduct in child abuse cases. Tandaan nyo, no? Sexual intercourse and lascivious conduct in child abuse cases under 7610, the sweetheart defense is unacceptable. So kahit sabihin mo na pumayag siya, kahit sabihin mo na girlfriend mo yung minor de edad o boyfriend mo yung minor de edad, it's unacceptable. A child exploited in prostitution or subjected to other sexual abuse, tandaan nyo na, sexual abuse, hindi lang prostitution, cannot validly give consent to sexual intercourse with another person. Cannot! Yan ho, no? O yan. Cannot validly give consent to sexual intercourse with another person. The language of the law is clear. It seeks to punish those who commit the act of sexual intercourse or lascivious conduct with a child exploited in prostitution or subjected to other sexual abuse. Diba? Unlike rape, therefore, consent is immaterial in cases involving violation of Section 5, Article 3 of Republic Act 7610. The mere act of having sexual intercourse or committing lascivious conduct with a child who is exploited in prostitution or subjected to sexual abuse constitute the offense. It is a malum prohibitum, an evil that is proscribed. Malum prohibitum, ano ibig sabihin nun? Pinagbabawal siya. Once na nagawa mo, hindi na titignan kung ano yung intention mo nung ginawa mo yun. Titignan na lang kung pasok yung elemento, kastigo ka na.
Ito pa, no? Yung mga nagsasabi kasi na doon sa Sara Balabagan issue natin, marami kasi nagsasabi na nagbigay naman siya ng consent niya. Nagbigay siya ng consent niya. Ito, no? Tuloy natin. A child cannot give consent to a contract under a civil laws. This is on the rationale that she can easily be the victim of fraud as she is not capable of fully understanding or knowing the nature or import of her actions. The state as parents patre. Doon sa mga matagal na nanonood sa atin, alam na natin yung parents patre, no? Magulang tayo. Magulang natin yung state, no? Yung gobyerno natin, kaya poprotektahan natin, is under the obligation to minimize the risk of harm to those who, because of their minority, are as yet unable to take care of themselves fully. Those of tender years deserve its protection. Diba? The harm which results from a child's bad decision in a sexual encounter may be infinitely more damaging to her. Diba? So alam ng batas natin yan, no? Hindi ka nga makapagbigay ng kontrata, hindi ka makapagpirma sa kontrata, pwede ka pa magbigay ng consent sa isang tao para makipag-sex sa'yo. Mahaba-haba, no? Mahaba-haba yung binasa na Atty. Libayan. Pero, di ba? Kaya nga pag-isipang mabuti, yung mga nanonood, isipan yung mabuti, no? Yun na nga yung lumabas sa resulta, di ba? 3-0 in favor of Fiscal EJ. Pero, tignan yung mabuti yung point na to ni Atty. Libayan. Tignan yung mabuti. Kanina rin yung sinabi ni Atty. Libayan, di ba? Huwag tayong kasi nga, 16, isipin mo 16. Anong magagawa ng 16? Di ba? Isipin nyo, 18 ang legal na pwede kang, di ba, pumasok sa isang kontrata. Tapos sa sex is 16, di ba? Kaya nga Kaya sobrang sabihin natin na dismaya ako sa naging resulta ng sobrang nadismaya din ako. Pero yun na nga. Diba? Yun talaga. May nanalo, may natatalo. Diba? Pero ito, itong citation na to ni Atty. Libayan, no? Galing Supreme Court. Tignan nyo mabuti. Tignan nyo lang mabuti. Kung 16 ba talaga? Kasi, isipin nyo, 18 nga diba? 18 ang legal base bago pumayag sa isang kontrata. Tapos, sa ganun nga diba? Parang, ay my goodness. Pero yun na nga, ganun talaga, diba? Tuloy na lang natin sa Atty. Libayan. Diba? That is outrageous. Mm. That's preposterous. Diba? That's illogical. Yun na nga, diba? illogical na lang The harm which results from a child's bad decision in a sexual encounter may be infinitely more damaging to her than a bad business deal. Thus, the law should protect her from the harmful consequences of her attempts at adult sexual behavior. Dapat, wag natin ipalabas sa mga bata na pag 12 ka, okay ka na makipag-sex. No? 18 ka pa rin dapat. Yung panahon na yan, 12 ba? Pero ngayon, di ba, yung sinasabi nila, yun nga, yung pinagtatalunan ngayon ni Atty. Libayan, yung pinag-debate nila, yung 16 saka 18, di ba? Pero tingnan nyo lang mabuti. Sobrang na siyempre sa mga kabatas natin naniniwala tayo na 18 ang age of sexual consent. Kaso sa mga yon, 'di ba, sa mga kabila, talagang consistent sila 16. Kasi, 'di ba? Naging pabor nga sa kanila Lalo na ngayon, 'di ba? Diwang sila ngayon. Panalo sila. Ano, tingnan niyo mabuti tong citation na binasa ni Atty. Libayan. Diba? Ang linaw. Malinaw na malinaw. Diba? Malinaw na malinaw. No? Medyo mahaba-haba lang to, pero pakinggan yung mabuti. Mauunawaan nyo ng todo. Diba? Because that's the only way. No? That's the only time na pwede ka magbigay ng consent. For this reason, a child should not be deemed to have validly consented to adult sexual activity and to surrender herself in the act
of ultimately physical intimacy under a law which seeks to afford her special protection against abuse, exploitation, and discrimination. Yan. Hindi pa ba malinaw yan? Diba? Kaya nga parang, hindi ko alam eh. Pero ganun nga talaga, ganun ang resulta, wala tayong magagawa, di ba? Tapos na ang mga nangyari. Di ba? So the next time you Google, tignan nyo kung tama talaga yung nakalagay doon, lalo na pag sa batas natin. Well, accepted naman na whenever we talk about the law, di ba? We should prepare to argue. I'm not saying naman na lagi akong tama, no? Tama. Pero syempre, I'm willing to argue about this one. Hindi ho. Kasi marami ho, especially nung... Yun na nga, nangyari na nga. Di ba? Naipag-debate sa Atty. Libayan, argumento about dito sa age of sexual consent. Pero, favor is kay Fiscal EJ, 16. Pero tingnan nyo lang mabuti kung maganda ba yung 16. Sa inyo na yun. Di ba? Kasi ako, hindi maganda ang 16. 18 pa rin. 18 pa rin. Common sense na lang. Banat by. Diba? Common sense na lang. Sisipin mo yung 16, hindi nga makakapasok sa mga legal contract. Tapos, pagdating sa sex okay lang. Kasi may consent. Diba? Yung mga pumapatol nga sa 16, nakakasuhan eh. Diba? Isip lang. Papasok ka ba sa ganong klaseng kadelikadong sitwasyon? Diba? Kaya nga, pag-isipang mabuti. Yan lang, no? Ay, tapos na naman din nga to. Pero, yung pala, no, sa mga tulponatics na umiiyak na kung magde-delete ba daw ako ng channel. No. Si Meloy ang sabihan nyo. Sa akin naman, wala namang problema kahit mawala yung YouTube channel ko kasi may trabaho naman ako. Di ba? Pero, mga tulponatics talaga eh. Ganyan naman talaga sila eh. Diba? Pero dito, standing ko pa rin. No? Naniniwala ako kay Atty. Libayan, 18 ang age of sexual consent. Kasi nga, napakaano eh. Di ba? Ironic ng ganun. Isipin na lang mabuti. Di ba? Marami namang binigay na dito sa Atty. Libayan, di ba? Iintindihin mo na lang. Diba? Kung tama ba si Atty. Libayan. Pero hindi naman sinasabi nga ni Atty. Libayan na lagi siyang tama. Kaya willing siya makipag-argumento eh. Dating sa ganyan. Diba? Pero tingnan nyo mabuti kung maganda ba o hindi. Yun na lang, yun yung tignan nyo mabuti. Maganda ba? Maganda ba yun? Yung 18, diba? 18 ang age of sexual consent. Kaysa sa 16. Mas masakit pa yung 12, diba? Yung panahon na yan, 12 pa yan eh. Bago pa aproba ni Pangulong Duterte yung about sa age of sexual consent. Diba? 12. Sobrang ano. Kahit statutory rape yun, pero yun na ngayon lumalabas, di ba? Ngayon, pag sinesearch mo, 16. Kaya nga, umpisa pa lang ng debate, mag-uumpisa pa lang yung debate, talagang, di ba? May pinakita naman din sa Atty. Libayan, di ba? Talagang tagilid. Pero tingnan nyo yung punto. No? Maganda naman yung mga citation na binigay dito na Atty. Libayan, talagang solid. Hindi ko lang alam, di ba? Kaya, wala talaga tayong magagawa. Yun ang resulta. 3-0 in favor of Fiscal EJ. Ay, nako. Lumabas yung issue natin at yung video natin kay Arnold Clavio, no? Sinasabi nila na may consent naman na bigay, kaya hindi rape. May consent naman na nabigay, hindi rape. Uulitin ko, rape ang ginamit kong term doon kasi I was talking about it in its layman's definition. Doon sa Merriam-Webster na having sexual relations without consent. Diba? Iba na kapag pumunta tayo at nag-nitty-gritty parts tayo katulad nito. Na sexual abuse, no? Ito kasi, 'di ba? Yun din ang argument niya, sinasabi niya, wala nang rape 'yan. Wala nang rape diyan. Oo, walang rape pero sexual abuse pa rin. Sexual abuse pa rin.
Iba lang ang ginamit na term ng batas natin, pero, no? Pag titignan mo, doon sa definition na ginagamit natin in our everyday lives, pasok yun. No? Kasi iba-iba talaga yan eh, syempre. Parang yung sa batas natin, no? Kapag ang isang tao ay nangidnap ng isang tao, no? Kumuha, kidnapping, no? Doon sa kidnapping. Sa Pilipinas naman, ang kidnapping po, generic term 'yan, no? Merong arbitrary detention at saka illegal detention. Depende kung sino ang nag-commit, pero parehong kidnapping. Mm. 'Di ba? Robbery, generic term din 'yon. 'Di ba? Pero syempre may iba-iba din na klase, may extortion pa. Ang ginagawa kasi natin dito, hindi natin ginagamit yung mga technical terms para we can give the message, no, that we want to give to the people na maiintindihan nila. Kung bawal, bawal. Mm. 'Di ba? Next na tayo pupunta sa element pag pumunta tayo sa korte, pero ang importante dito maintindihan natin na bawal yung ginagawa. Alright? Ito pa, no? Otherwise, sexual predators like petitioner will be justified or even unwittingly tempted by the law to view her as a fair game and vulnerable prey. Isipin nyo na lang, no? Ilang taon na yung anak mo? 12. Wow, pwede na yan. Ako na to. Pero yun, bastos nun, pag ganun. Ako, may anak din akong babae. Kaya, tingin ko 18. Anak ko 8 years old. Sabihin, di ba? 8 years old na lang ulit. Di ba? Nako. Hindi po pwede 18. Kahit nga 18 eh. Nag-18 na siya. Di ba? Ayusin muna niya yung buhay niya. Mahirap pumasok sa pag-aasawa. Nako. Di ba? Kasi pag, di ba? Nabuntis, di ba? Hindi masasabi. Hindi masasabi. Pagdating sa ganyang bagay, di ba? Hindi mo maiiwasan na ba mabuntis, di ba? Kaya, at 18 na, ayusin mo na yung buhay bago pumayok sa mga ganyang bagay. Diba? Huwag na natin na ibigay yung naranasan natin sa kanila. Hindi naman talaga maganda yon, diba? Isn't that sick? Diba? Tapos yun ang nakikita natin sa internet. Ano nga eh. Woo! Pa, no? Fair game! Ngayon pa, 8-16. Favor kaya to ni kay Piscalija eh. Nangyari. Tayo mga kabatas naman eh, standing pa rin natin eh, 18, di ba? Wala namang magbabago doon. Di ba? Maganda naman tong citation na binasa na ito ni Libayan. Talagang solid to eh. Para sa akin solid to. Di ba? Kasi nga sinasabi na yung 60, yung below 18 nga, hindi pwedeng pumasok sa legal contract. Tapos pagdating nga sa ganun, eh, pwede. Diba? Napaka ano naman yun. Isip lang, common sense. Diba? Sasabihin sa 12 anyos na babae o kaya sa 12 anyos na lalaki. Pwede na. In other words, a child is presumed by law to be incapable of giving rational consent to any lascivious act or sexual intercourse. Yan. Alright? Kasi ito, no, hindi pumasok sa statutory rape. Kasi nga, hindi below 12 yung tao. No? Tapos sabi niya, nakakapagbigay niya siya ng consent. Diba? So, what's your argument now? No? Marami akong nakikitang arguments kasi. Sinasabi nila, hindi na illegal yan. Hindi na tama yan. Pero, we should send a strong message across. No? Lalo na sa internet. I-google nyo, subukan nyo yung ginawa ko, i-google nyo. Papakita ko kanina, no, yung binuksan natin para ma-shoutout natin yung nagbigay ng tamang impormasyon kanina doon. 'Di ba? This is, no, to give protection to children. Bata pa yung mga yan. Tama, bata pa nga yung mga yan.
Yan. Pero ito, mga technicalities na ito, hindi nyo na gustong malaman yan. Medyo mahirap. Anyway, sana maliwanag, no? Sana maliwanag. Yan na nga. Sana maliwanag, no? Kung gusto nyo panoorin, no, punta na lang kayo dito. Ay, hindi. Ilalagay ko na lang yung video, link ng video na to sa comment section natin, no? Panoorin nyo na lang. Medyo mahaba siya, pero solid. Solid yung binigay na topic dito na ito ni Libayan, no? Solid. Pagdating sa age of sexual consent. Talagang 18. Diba? 18. No? Pero yun na nga. In favor. Ulit-ulitin natin. 3-0. In favor of Fiscal EJ. Yan hindi maganda. 16. Kawawa. At sandali, no? Ay ipapakita ko sa inyo yung kanina. Kung saan nag-google ako tapos ang nakita ko na medyo tama. Actually tama yung kanyang ito may papakita kanyang information ay siguro na natin, no, pagkatapos ipakita niya to ni Libayan. Kung gusto niyo na nga lang panoorin, dalagay ko na lang yung link ng 2 video na yun, no. Tapos yung kanina, lalagay ko na lang sa comment section yung link ng video na yun. Panoorin nyo na lang. Dito tayo mag-ending pag napakita na ni Atty. Libayan yung doon sa sinasabi niya. Papakita natin sa inyo. Yan, no? Ito makikita nyo, ito yung nag-google kanina. 'Di ba? Na nakalabas diyan 12. Ito, mga yan. Ito si Philippines Lifestyle. Hindi ko alam kung sino gumawa dito pero nakalagay diyan by MG Martin. Ewan ko kung abogado siya. No? Yan, questions about the age of consent are among the most frequent online search terms relating to the country. This, of course, can lead to some pretty grim conclusions about what motivates people to ask such questions. Kasi nga, alam nyo ho, no, yung pedophilia, isa ho nga sakit yon kung saan yung mga tao, gusto yung mga bata. Diba? All across the internet are articles that compare the age of consent across the world, and most of them peg the Philippines alongside Nigeria at age of 12. Which is technically correct. Hindi tama yan. Pero, tignan nyo itong mga sinabi niya, argument niya. Sinite niya rin yung Article 3, Section 5, child prostitution and other sexual abuse. Tandaan natin, hindi naman necessary pumapasok sa child prostitution yun. Doon sa other sexual abuse yan. Ano ho? Kasi nakalagay doon, sex with the influence of an adult. Yun yung nakalagay doon, no? Yan, children, whether male or female, who for money, profit, or other consideration, or due to the coercion or influence of any adult, yan, no? Indulge in sexual intercourse or lascivious conduct are deemed to be children exploited in prostitution and other sexual abuse. Influence of any adult, no? Yan. So, ito rin, magandang sinabi niya. So, it would seem highly unlikely that anyone could even try to claim that sex with a child didn't involve any coercion, influence, or any other consideration. Di ba? Paano mo makukumbinsi ang isang bata para makipag-sex sa'yo? Siyempre, through coercion, through influence, or other consideration. Di ba? Ito pa, no? Ang tapos ng Article 337-338 defines sex with a girl aged 12 to 18 as seduction. Kaso din yun. Diba? O, sex yun. So, bukod pa doon sa yun, meron din yan. No? Ito, pero yan, yung Article 247, hindi na masyadong ano yan. Ito maganda yung sinabi niya. Ito, 7610, ulit naman dyan eh. So, why does the age of 12 appear anywhere in the legal code? Wala. No? Although not explicitly stated, 76 is to avoid criminalizing entire tribes or cultures that have entirely different attitudes and practices related to sex and marriage. But you know, guys, no, if your religious practice, if your custom, kung ano yung ginagawa mo, ay contrary to law, no, bawal yan. Bawal pa rin. Especially, pedophilia.
Tapos meron daw, yan, nagre-raise daw. Saan na yun? Wait. Yan. With all this taken into account, the de facto age of consent in the Philippines is a solid 18. Tama siya doon. I agree with him. Out of the ilang entries yon doon sa front page ng Google, no? Iisa lang yung nakita ko na nag-a-agree ako. Nasa tingin ko tama. Siyempre, I may be wrong. Diba? You can argue in the comments. Sabihin nyo sa akin, mali ako. I would gladly accept I am wrong if you can prove me wrong. 12 is not the age of sexual consent in the Philippines. It's 18. Solid 18, sabi nga ni paring, sino to? Paring MG Martin. Paring MG Martin. Alright? Yan. Sana may natutunan ulit tayo. Ayan. Sana may natutunan tayo. Yun na nga, di ba? Yung sa mga palayagang, anong natutunan nyo? Diba? Sa mga tulponatics. Diba? Panalo kayo. Ang tanong, anong natutunan nyo? Diba? Sa inyo na lang, maganda ba ang 16? Isipan nyo na lang kung maganda ang 16 or the best is 18. Sa 18, lahat ng legal na contract pwede nang pasukin pag ikaw ay nag-edad na ng 18. Kaysa sa 16, ano magagawa ng 16? Diba? Minor de edad pa talaga. Minor de edad pa. Diba? Napakaano naman nun na pagdating sa mga contract, diba? Sa mga legal contract, kailangan 18. Tapos pagdating sa sex is 16 is pwede na dahil may age of sexual consent. Pero yun na nga, no? Hindi naman natin mababago yung resulta. Diba? In favor nga In favor nga kay Fiscal EJ 3-0. Kailang ulit tayo sa 3-0. Pero 3-0. Diba? Magdiwang kayo. Palayagang. Ay, nako. Pero yung napakinggan nyo naman yung citation ni Atty. Libayan. Diba? Ang dami nun. Diba? Solid naman yung mga citation ni Atty. Libayan. Kaya ako naniniwala pa rin ako kay Atty. Libayan is 18 ng age of sexual consent. Dahil dito. Yun naman din talaga yung paniniwala ko. Kahit yung mga magulang ko May kapatid naman din akong babae, si ate. Maliliit pa lang kami, pinagsasabihan na yun. Kahit nga mag-18 hindi pa rin. Ayusin mo muna yung buhay mo. Kung kaya mo na ba talagang bumuo ng pamilya bago ka mag-asawa. Diba? Bago ka pumayag sa mga bagay na ginagawa ng mag-asawa. Tapos ngayon, ay nako, buhay, no? Ang haba na nito mga master. Pero yun na nga, more in sa Atty. Libayan yung nagpaliwanag. Gusto ko lang na may pakita sa inyo to. Kasi ako, di ba, standing ko pa rin is 18. Walang magbabago. Di ba? Sabi ko nga, hindi naman Supreme Court decision yung nangyaring debate na Atty. Libayan at Fiscal EJ. Pero yun na nga, in favor nga, kaya Fiscal EJ is 3-0. Age of sexual consent is 16. Age of sexual consent is 16. Favor in Fiscal EJ, no? Yun. So yung mga master, no, kung gusto nyo na lang panoorin yung mga video na yun, lalagay ko na lang yung link ng mga video na yun sa comment section natin. At panoorin nyo, no? Kung yung mga nalilito, kung ano ba talaga. Pero yun na nga, diba, naging favor nga kay Fiscal EJ. Pero kung gusto nyo pa rin, diba, panoorin. Diba? Kung solid ba yung 18? Mas maganda ba yung 18? Diba? Isipin mo na lang mabuti, diba? Kung mas maganda ba yung 18. Kasi yun yung mag-aano sa'yo Diba? Lalo na kung may anak ka. Diba? Tulad ko, may anak din akong babae. Kaya ako solid 18 ako. Diba? Kasi yung 18, yung panahon ng 18 years old ako, wala pa, play-playing pa lang. Hindi maganda yung mga nangyari. Ako subukan naman din yung maaga nag-asawa. Diba? Walang nangyari. Hindi maganda. Kasi nga hindi handa. Kaya nga ako solid ako sa 18 para
'di ba? Maayos. Maayos. Hindi yung mapapariwala, 'di ba? Kasi lalo na kung nag-aaral pa, tapos mabubuntis kasi nga wala namang magagawa na, nabuntis na, 'di ba? Eh, wala na ano, suportahan na lang 'yon. Pero 'di ba? Kung ang age of sexual consent is 18, 'di ba? Walang magtatangka na pumatol sa menor de edad. Kasi nga puwede kang makasuhan, 'di ba? Eh, 16 naman puwede ka naman makasuhan, eh. Pero nga yung tinatawag na age of sexual consent, yun, eh, yun yung pinang-aano nila, eh, 'di ba? Kaya pag-isipan lang mabuti kung maganda ba ang 16. Yun naman yung tingin ko ito yung pinaka-point dito na Atty. Libayan, eh, sa nangyaring debate. Kung maganda ba yung below 18. Kasi nga yung mga below 18 hindi naman makakapasok yun sa mga legal contract, 'di ba? Ayun, mahaba na tayo mga master, 1 hour and 15 minutes. Pero yun na nga, walang magbabago, kabatas. Atty. Libayan pa rin, 'di ba? Magdiwang ang mga tulpo natics at palayagang. Magdiwang. Congratulations kay Fiscal EJ, siyempre, 'di ba? Pinagbutihan ni Fiscal EJ naman yung ginawa niya doon, no? Yun, 'di ba? Siyempre congratulations din kay Atty. Libayan. At yun, maraming salamat din pala kala Atty. Claire at saka sa kay Sir Rod, 'di ba? At sa DCXL 558, no? Sa pagpapahiram ng kanilang stasyon, no, para maging venue ng nangyaring debate nila Atty. Libayan at Fiscal EJ sa mga judge, 'di ba? Na yun, 'di ba? Na naging judge. Maraming salamat po. So yung mga master, nga dito na yung video natin. Sabi nga na Atty. Libayan, matulog tayo ng maimbing. Dahil ang natutulog ng maimbing, siya ang laging panalo. Paalam po pansamantala. God bless. Ingat po kayo. Nandito na lang po tayo mga master.